ang pagkakaalam ko, ang rules, pag hindi nag-fill up ng form, wala ka sa listahan ng selfie, kaya pwede kang palayasin ng HOA kasi ang binigyan ng karapatan ng selfie, magpaalis kasi wala naman libreng lupa ang pwede sa mga banyo. Gamit ko yung authority na sinasabi nila na, kasi ito pa, ano ko kung hindi pa nangyayari? Pero, there's something na mga nandito. May narinig na kami pinupuntahan. At sinasabihan na, hindi na aalis na kayo dyan. Pero natin kasama rito, pinuntahan ko na, gigibayin nyo kanyang bahay. At gagawin ba ng bak? At hindi na kanya yun. Yung pong sinasabi niya po, Pastor, na gigibay na ba, yun po yung open space. Ganito po yung Pastor, pinapaliwanag ko po yung kay Mau. Ngayon po, alam ko kung hindi po kayo nagpasa ng kahit anong CV po, or kahit anong form, dokumento. So, hindi kayo naging member sa ngayon. Sa ngayon, Pastor, hindi po kayo namin basta-basta mapalayas. Pero, kung kayo kami nag-start at nagbayad na sa aming mga kanya-kanyang lote, darating ang panahon, Pastor, na mapapalis din kayo sa lupa nyo ngayon. Kasi alam naman po natin na hindi natin lote yung tinitilikan ng bahay nyo. Hindi naman po namin ngayon, walang isang umalis po kayo. Pero po, darating ang panahon sa mga apo mo, sa mga anak mo, kung sino mo po maiwan, maalis po talaga yung bahay mo. Kasi hindi mo naman lote yun. Hindi po kayo doon, pwedeng tumayo na hindi mo pag-aaral. Kami, wala naman Wala po problema. sinabi namin palayasin namin kayo. Wala, pero ito ma'am, ika-clarify ko ma'am. No, wala naman akong problema kung magbabayad kami. Ako yun, nakabayad na kami ng kanila eh. Magbabayad kami kung kinakailangan. Kaya lang po ma'am, isipin naman po natin yung kondisyon ng ating mamamayan. Kailangan, may paliwanag nila ng maayos yung inyong ginagawa. Kasi nag-focus kayo dito ng gano'n eh. Lahat naman po namin pinupost po, yun po yung nakukuha po namin galing po sa Shopsy at dun po sa Upload. Hindi po kami gumagawa-gawa po ng kwento. Totoo po ba? Opo, lahat ng aming nakikano po, galing po yun sa kanila po. Na kailangan magbayad tayo ng tax kasi naka-auction tayo. Kung tayo ay hindi po tayo magbabayad ng tax po, maaaring mawala sa atin ang abot kamay. Naniniwala ko na. Malinaw naman po yun. Gusto ko po lang i-clarify. Kasi po, yung mga ganawan, nakaka-stress. Sir, good morning po. Gusto ko lang pong linawin sa lahat. Lahat po ng nakatira dyan sa abot kamay phase 1 sa phase 2 ay kailangan po talagang dapat magbayad ng amilyar. Obligasyon po natin lahat yun. Kahit sino naman po, kami, tayo lahat, nagbabayad po tayo ng amilyar. Tatanungin ko po kayo, ilang taon na po ba kayong nakatira dyan sa phase 1 ito na abot kamay? 10 years. O, nagbabayad po ba tayo ng amilyar? Yun na nga po ngayon yung ginagawa natin. Inaayos po natin. Nagtayo na po ng association para mag-represent po sa inyong lahat. Kasi hindi naman po kayo pwedeng lahat dumiretso doon sa City Hall mag-inquire. Para po may representation po yung association para doon sa lahat ng members beneficiaries. Okay po yun. Apo, kaya po natin nililegalize yung kanilang pag-upo bilang mga officers ng association. Naka-registered po yan sa DSUD, yung Department of Human Settlement and Urban Development. Magkakaroon na po sila ng parang certification na talaga po sila yung set of officers ng phase 1 and 2. Yung paniningil po ng tax, talaga pong obligasyon po natin lahat na magbayad ng tax. Kasi po, pwede pong kunin ng city yung lupa. Baka maunahan pa po yung social housing. So, Narinig ako dati kanina. opo, Ang kinaklarify mo sa bakula sa inyo, certification. Kasi ang abot ka may buo pa ang Meron titulo, bang kailangan buo certification o authority na talagang binibigyan nyo ng karapatan na maningil ng amilya ay multaw. Maningil ng amilya ang HOA. Sir, Pastor, pwede naman po yun. Kung wala po kayong tiwala po sa amin po, ano po mapubuo ang 1 million or something po? Kung at 3 million, kung hindi po tayo magbabayad, ikaw lang po magbabayad. Try pumunta po sa munisipyo kung kayo tanggapin mo yung mga nyo.
Buo po natin babayaran. Magkakilala naman tayo eh. Opo. Para sa mga clarification at question din ng marami to. Kaya po pinaklarify ko lang. Wala naman yung problema. Magkakilala tayo ng amilyar. Kaya sinasarifay ko lang din po yung sinasabi ng pastor. Na yun po, yung pamilya ko, kailangan lang natin yung babayaran. Try nyo pong pumunta po pastor sa munisipyo kung tatanggapin yung bayad nyo. Individual, hindi po pastor, kailangan Sir, pumunta yung... Sir, ganito po. Kasi nga, una po pastor, mag-ano muna kayo, mag-apply muna kayo. Paano kayo makakabay ng kamilyan mo kung hindi ka naman member ng UWA? Hindi ka po member ng UWA ngayon, pastor eh. Opo. Kaya nga sabi ko, kami po ay siyempre, pinag-aaralan din po muna namin yung sitwasyon. Kasi pastor, hindi naman kami po kikilos din po pastor, kung hindi po legal yung ginagawa namin. Opo. Kaya nga po sa nanay, tsaka si mama, pinatawag ko sabay, pinakausap ko po na makiisa. Kasi po, Ang amin pong mga nababasa sa group niya, parang authoritative. alam, naiintindihan ko po yung pastor. Alam mo yung ibig sabihin. Meron po din kasi ibang officer po talaga na hindi po maayos po ang pakikiusap sa mga membro. Alam ko po yun. Dapat po din po yung pastor. Naiintindihan kita. Kasi minsan po ang mga OWA din po, official po ay naging overpower. Over-interact sa mga membro. Alam ko po yun. Sana po na tayo advice din po sa mga officer, no? Huwag naman po lahat no? Hindi naman po lahat. Minsan nag-overpower po ang buwa officers. No, sana lagi po tayong mainahon ng salita. I-explain natin ang mainahon. Wala tayong karapatan magpaalis ng bahay. Kasi may mga ibang officer dito kung magsalita. Palayasin kita sa bahay mo. Hindi kaya kang kanina sa hawa at electrical ma'am. Okay po. Nag-aantay na lang po kami na tamang tamang time. Ito, tamang time. Sir. Hello po, dito ay magkakaintindihan kung kayo po ay sabay-sabay. Sa isa lang po. Sir, based doon sa explanation namin kanina, saka sa sinabi namin dito ng mga officers, ano po ba ay willing na magpa-member sa kanya? Kami po ay hindi mo kami lumalaban sa batas, basta legal. Di po, ang tanong ko po ba ay... Ganun po naman kami. Kaya nga lang po, sabi ko po sa inyo, no, gusto lang namin balik, kaya nga po andito kami. With regards po sa legality po ng ano, sir? Hindi po, hindi na masasabi sa amin. Ano nga po yung legality yung kini-question po ninyo? Ibig sabihin, Yung pagtayo ba ng MOA? Yung paniningil po ba nila? yung kanilang sistema. No, yung kanilang... Ano pong sistema yung dapat pong baguhin nila? Yung nga po, yung oral na sinabi natin, isa na po yun. Ano nga po? Ano po? Kasi pag nagtanong po kayo, diretso nyo po. Sagot po agad. Ako ito, Kasi kung sinasabi nyo, nagdududa kayo dun sa paniningil. Kung naniningil po sila, ano po yung resibong binibigay? ano po? Oh, Ano po, review po. naningil na po ba? Oh, membership silang pala. May nagbayad po ng mga sa kanila. Hello? Tahimik lang po, lahat nagbibigyan. Meron akong picture dito na pinost ng HOA na may nagbayad ng amilyar. Kung sino nga po ang may kakayaan po na magbayad ng amilyar, na may pera na po, pwede na po kami tumanggap. Para po maiipon po natin ng 3 milyon. 3 milyon po kailangan natin sa tax. Kung po kayo ay magtitiwala sa akin na magbabayad tayo ng amilyar at may pambayad na po kayo, pwede po. Para hindi po ma-auction ng abot kamay. Ganun lang po kasimple po. Ma'am, ako po ay hindi kaaway. No. Ako po
po ay isang concerned citizen, base na dito sa aking mga naririnig sa mga kapwa ko. Nasa narito sa lugar na ito. At ako pa ay meron Pastor, maaari namin kami tumanggap po ng bayad ng amilyar. Kung kaya po may kakayahan po magbayad ng amilyar, pwede na po kami tumanggap po. Kasi po paano po kami masunod ng 3 milyon? 3 milyon po, kailangan namin magbayad ng amilyar. ayun po isa, ma'am. Sa mahapon Papaliwanag ko po tungkol sa amilyar. Ang amilyar po ng abot kamay ay 22 years hindi nagbayad ng abot kamay. So doon na tayo sa sakot na ma-purpose na tayo ng bayan. Buti na lang po, nahabol namin at hiningi namin ang computation ng 22 years tax ng abot kamay na hindi pa nabayaran. Ang phase 2 po ay mayroong total 2,161,000. Ang phase 1 ay 1,676,000. All more than 3.8 million po lahat yan. Kailangan po bayaran natin yan para may assurance tayo sa abot kamay. At ayan po ang gagawin namin diyang paraan para kayo hindi naman gaano mag-alala. Kami po mga board member ay mauna po kami magbabayad ng tax ng aming mga lote at i-open po namin yan sa bank account ng HUA. Mag-open po kami ng account sa bangko sa account ng HUA. At mayroon po dyan 10 signatories. Hindi po pwede withdrawin ng 5 katao yan kung hindi kompleto ang perma ng 10. Iipunin po ang pera na yan sa bangko hanggang sa makumpleto natin ang 3.8 million at ayan po ibabayad sa bayan, sa Treasury Office. Kasi hindi po tayo pwede magbayad ng isa-isa dahil mother title pa po ang abot kamay. May suggestion lang ako sa mga opisyales. Siguro para magkaroon sila ng tiwala. Hindi naman natin naaalis na nadala kasi sila. Sandali lang po. Bakit hindi po natin gawin na sampulan yung unang, di ba may kwenta naman yun per year? Kung ano yung per year na una yung huhulugan, magpakita tayo ng katulad ng sabi nyo, mauuna kayong mga officer. Ilan po ba ang officer dito? 30. Magkano po ang tax ng abot kamay doon sa isang taon? Kayo mauna, bago kami. Ang isang taon, 160. Face to lang. Una kayo. Kasi mas maganda, meron kayong mapakita muna sa kanila na naiparisip. Sandali po. Hindi po, hindi pa ako tapos. Sandali lang. Ang ibig ko sabihin, sana may maipakita sila na nakapaghulog sila nung isang taon na yon na nakapangalan sa abot kamay. Pero paano po sila makakapaghulog ng isang taon kung 160,000 ang babayaran doon sa isang taon na yon? Eh, 3 po lang sila. Kaya niyo ba pagpati-patihan nyo? Oo, kaya mayayaman yan. Yes. Iyon o yun. Kung gusto nyo ho, Mayayaman lahat yan. mahirap po talaga kasi biglain. Nararamdaman ko kayo kasi iipunin. So, ibig sabihin nangungulekta muna bago maipon. Eh, kung meron naman po kayong pang-advance para may makita lang sila na eto talaga nagbayad na kami ng amilyar. Baka pwedeng hulugan yung 3 million kung papayag na by per year, no? Pero hindi ko yan kaya sagutin kasi hanggat hindi natin yung nasasabi doon. Pero doon sa last na pag-uusap po sana, para rin yung maproseso kayo, sana nga makaya yung mabayaran. Pero
Imposible talaga, 3 million kasi. At tapos nandiyan yung pag-aalala sa mga puso nyo na baka maulit na naman. So kaya nahihirapan yung kayo mag-desisyon pare-pareho. Pinapo namin. Ang problema kasi natin lahat, wait lang po sir ha, ang problema natin lahat talaga, no, sa madaling salita, pag hindi tayo magbabayad ng tax, baliwala lahat ang saksi. Totoo po yun, di ba po ma'am? Kasi po, naka-option po tayo. Kaya kung hindi tayo magbabayad ng tax, yung pinaghirapan natin kung ano at nandito tayo ngayon, baliwala lahat. Bayad, Tax basta ang may talaga resibo. una natin yung i-provide. Alam mo, Martin, makakapagpapalagay ka sa akin. Pagpapatuloy ko lang yung sinabi ni Ma'am Juan kanya, Ma'am Shirley, no? Kasi ang sabi nga ni Ma'am Shirley kanina, itatanong pa kay Mayor kung ano yung status ng abot kamay. So, dapat muna, si Shopsy kasi, nakuha na agad sila eh. Kailangan muna namin malaman yung response ni Mayor bago kami sumunod dapat sa inyo. Kasi yun lang yung inaantay namin. Ay, huwag mo na tayo papalakpak ng papalakpak para magtulungan tayo. Pero kayo, wala mo ka na nagbabayad ng tax. Yung pag-uusap po namin ni Mayor, dadating po kami doon. Per record po, kahit po pumunta kayo sa social housing, kayo po, ang lupang ito ay nabayaran ng social housing. Tama ka, sabi ko na nabayaran. Pero ang inaantay lang po namin, yung magiging advice nung nagpatira po sa amin ito. Ang nagpatira po sa amin Kayo ito. yung mga relocation. Yan po. Ngayon, yun lang po. I-relocate po kayo. Ngayon, Nung time na wala sigurong nakatira. Na-take out po kasi ito off-site. Kaya kami pa mga nandito, nag-aantay lang po kami na abiso po talaga ng mayor. Pag sinabi po ng mayor namin na sumunod kami sa inyo, lahat kami, magbabalik sa hinihingi ninyo. O ganito po, hindi naman po namin kayo pinipilit, ano? Kung sino po yung unang batch na magsasubmit ng mga requirements, yun po ang uunahin natin i-proseso. So kung meron naman kayong hinihintay, nasa sa inyo po yun. Wala akong problema sa amin. No? Hindi naman po kailangan ng sabay-sabay. Ang pag-uusap namin ni Mayor, ng social housing at ni Mayor, dadating po yan. Hihingi na lang kami ng schedule kung kailan pwede. Pero hindi po kami ang tamang tao na dapat makipag-usap kay Mayor. Kung sino po yung nakakaalam ng proseso ng palupa. Kami po kasi ay koleksyon na. Tapos na ang proseso bago namin mahawakan. So kung sino po yung mga expert pagdating sa pagpoproseso ng lupa, sila po ang haharap kay Mayor. Para ano po, malinaw ang lahat. Okay po ba yun? Malalaman nyo naman po yan eh. No? At saka yung ginagawa po namin dito, wala po tayong illegal na gawain. Lahat po ito ay dokumentado. Okay po ba, sir? Wala pong problema. Hintayin po ninyo kung ano pong magiging advice. Wala pong problema sa amin. Ang uunahin na lang namin ay kung sino yung willing. Okay po? Kasi, ang ano kasi namin is per master list, ano? So, kung hindi mapupuno o maayos ang master list, paano tayo mag-uumpisa? No? Papaliwanag ko lang sa inyo yung ating inintay na sagot ni Mayora. Ako, bago tayo napunta rito, marami lang sa atin ang hindi galing sa Timolis. O, diba? Lahat ng galing sa Timolis, tayo ay nag-usap-usap noon sa Palapala. Ito ang sinabi ng Mayora sa atin. Babayaran nyo ang lupang yan sa inyong natatayuan, sa inyong pumuntahan kasi hindi lahat libre.
Yan ang sinabi ni Mayora na tinigasan. Walang binigay sa ating papel na yan ay reward sa atin para sa ating pagtatayo na sinigil natin. Luway-luway tayo pero babayaran natin. Tinulungan lang tayo. Kaya nga nagpapasalamat din kami, kahit ako nagbayad ako ng may 100,000, pero iniligay ko na lang na parang natalo na ako sa sugal. Ganyan lang yan. Ang pinagpapasalamat ko, nandiyan na kami ngayon magbabayad tayo para maging sarili natin. Ganyan lang, hindi natin magiging sarili ang lupa, hindi tayo nagbabayad ng imigyan. Paano natin masasabihin? Squatter pa rin tayo. Kahit ano sabihin, pag yan ay namin napunta sa iba, walang tayo magagawa pag nabili ng ibang kumpanya to. Ito ang maliwanag ito. Kaya yung mga dating binayaran natin doon, wala na po yan, nalaw-wala na lang tayo. Ang inaabot natin si Cynthia, si Miss Contact na ako sa ilapes namin na dinimanda. Nakakapagsiyansa lang. Yan po ang unawain nyo. Lalo na po sa mga pako na bumili ng lote. Yung po pinili yung lote, yan po ay baliwala lang. Kasi pinili nyo yan doon sa nagbenta sa inyo, walang pananang-asa. Ganyan po ang... Kaya nga, kailangan nyo yung form. Pumirma kayo dyan para maging sa inyo yung lote. Wala na po tayong ibang ibig sabihin yan. Ito na po. Galing sa gobyerno na to. Alam na natin ang katotohanan, hindi na tayo mag-iisip kung paninong lupa to. Hawak po nila lahat ang dokumento na nagpapatay na pag-aari ng Shopee ang abot naman. Ano yung pera? Wala pang Sila ang nagpinance, ngayon ang babayaran natin sa pako, inutong po nila sa pako para tayo magbulog-bulog. Ngayon, sa tagal po ng panahon, hindi natin napag-bulog. Ngayon lang po tayo nagsisimula. Kaya nga kayo hihingin natin ako operasyon nyo. Sama-sama tayo. Lahat ng nakatira sa lupang yan, kumuha na po kayo ng form para maging sarili natin ng lupa. Iwasan na po natin yung usapan na doon pa. Wala na po yan. Wala na. Iba na po ngayon. Bye! Iba na po ang panahon ngayon. Kung nakapili kayo ng lote, ganyan po ang mangyayari. Kung wala kayong pangalan sa master list, eh yan na po ang one natin. Mag-apply po tayo kung mayroon pa naman. Pwede. Ay, dito ka tayo. Ikaw ang aming special guest ngayong araw. Ha? Palakpakan niyo po si tatay. Wala ka siya. Palakpakan niyo. Isa-isa lang kayo. Hindi ka yan eh. Isa-isa lang tanong. Isa-isa tanong lang ba? Sige. Palakpakan niyo po si tatay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir Jonas, good morning. Ang tanong po ba tayo, membro ka ba ng Kamag Kamay? Okay. Wala, taga-rito naman eh. Wala namang kasalanan. Ako kayong pinapirma na hindi sinabi. Kita niyo po ito. Subdivision plan daw to ng phase 1 and phase 2. Nanggaling ako sa Dean Espanyol. May tumawag doon, influential na tao. Sinabi, huwag kang mabigyan ng subdivision plan. 1 and 2. Di ba ma'am, hindi naman may process to pagka walang subdivision plan? Alam niyo yun, di ba? Kasi ako ma'am, 6 years ako sa Upampo. Okay. Balik tayo dito sa... Kasi nung bumili ko kay Roy, ng right, 150,000. 55 square meter. Pero sanay ako sa squatter, sanay ako sa tugal. Sabi ko, pag nakita ko yung mga documents, legal, kinakitaan niya ako ng... Una kami nagpili. Wala tayong pamilipi. Nakita niya sa akin, subdivision plan ng phase 2. Tanawat. Pinakita ni Roy, phase 2, mayroong technical description. Tapos nung magbayaran kami na kinabukasan, sabi ko lang sa inyong subdivision plan, mayroong technical description. Sabi niya na wala raw. So para ano, ito kayo binigay niya sa akin. So curious ako. Kasi napansin ko sa subdivision plan na to,
pinutol yung phase 1, idedicate sa phase 2. Kaya kung mapapansin mo to, madam, ito from point to point, kasada po ito. Nakaparallel sa phase, nakaparallel yung phase 2 sa National Road, nakaparallel yung phase 1 sa National Road. Kaya ang ginawa nila, ibinenta, kaya na-block, na-photo po. Ano po ang gagawin niyo doon? Sino nagbenta? Sino nagbenta? Daw. Bakit kita sasagutin? Hindi, magharap tayo sa husgado. Ito, falsification of public documentation. Malinaw to. May tanong ako kung sino nagbenta. Ay, kung wala ng pera. May tumawag doon sa, madam, excuse me. May tumawag sa DA ng Los Baños, huwag ako bigyan ng dokumento ng slip 1 at saka slip 2. Meaning, phase 1 and phase 2. Very provincial na tao yun. Ang binigay sa akin, yung tabuan ng survey plan. So, desperado ako. Nagpunta ako sa assessor's office, kay Mildred, yung head ng assessor, humihingi rin ako. Ayaw din ako bigyan. Kasi confidential daw. Pero, andun ako, there is somebody behind. Behind kay Roy, meron tao kay Roy na may nagdedikta. Kaya siya hindi siya nagpapamitig dito na mag-uusap kami ni Sir Jolas, pinagkako niya sa Bacoor. Pumunta din po kayo sa Makati, nakita ko po kayo. Ang kausap niya po ay si Sir Manolo. Span. Yes, Manolo Oo, si Manolo Tigusman. Tigusman, opo. Yes. Sinagot na po yung tanong niyo. So siya ang nagsabi sa akin na hindi kita bibigyan ng dokumento. Yes. Di ba? Opo. How come nakapag-access ng documents to si Naroy? Kasi alam ko, Officers po sila. Kaya nga, upa sila. Officer? Ang officialis ko bibigyan. eh bakit ako board member? Board member ako ng pesto. Hindi lang ako sinali dyan yun. Bago kayo magwa, sasagutin ko po. Meron po tayong 15 board member po na legal na naka-registered po sa hapon. Hindi po organization. Kaya po, hindi po kasayo kasali sa 15 board member. Sa pesto? Sa legal po, sa legal po. Oh, kasi nung nag-election si Madam Hindi po kayo po ang kasali po. At isa po, sa 15 po na hapsat, hindi po kayo kasali. Kaya hindi po kayo legal po Ganito po kasi yan. Sandali lang po. Bago kayo mag-o. Sandali lang po. Overage na siya, overage Nung pong pinatawag si Hapcod sa unang eleksyon nyo, nag-eleksyon po kayo by phase. May officer po sa phase 1, may officer sa phase 2. So wala po kaming alam kung ano ang nakapaloob dun sa eleksyon na yon. Nagkaroon lang po kami ng kaalaman nung lumapit na sila sa amin para ayusin ang inyong registration. Pagkuha namin ng inyong bylaws, naka-registered po ang phase 1 at phase 2 ng magkasama. At meron pong 15 opisyalis lang na kailangan. So nagkaroon ng pag-uusap sa barangay during sa time ni Kapitan Cano. So para sila mapare-registration, nagkaroon sila ng agreement, phase 1 and phase 2. Kung sino po ang tatayo na presidente at bubuo ng 15 board of directors na siya pong irirehistro para po sa asosasyon ng phase 1 at phase 2. Ganito po kasi ang plano dyan. Pwede pong isegregate ang phase 1 at phase 2. Pero kailangan muna po natin sundin yung proseso. Nasa unang step pa lang po kayo. Unang step po na kayo po ay nairehistro na may asosasyon.
Bakit po ba kayo nagparehistro para sa asosasyon? Para po malakad nyo, etong lupang ipinaglalaban nyo. Kasi wala pong magre-represent sa inyo, hindi po kayo pwedeng i-represent ng kahit na sino sa inyo na wala pong hawak na dokumento. Okay? Pangalawa, kung ito po ay maaayos nyo na, magkakaroon na po ng panibagong rehistro, ang phase 1 at phase 2. Ito po yung segregation na tinatawag. Maggagawa po ng General Assembly ang both parties, ang phase 1 at phase 2, para po pagsang-ayunan ng mga miyembro, majority ng member na pumapayag na maghihiwalay na si phase 1 at phase 2. Para magkaroon kayo ng opisyales na bukod sa phase 1 at magkabukod na opisyales sa phase 2. So, nandito pa lang po kayo sa unang proseso. Malayo pa po doon sa pangalawa. Bakit po? Kasi kailangan po muna nilang masiayos lahat. Yung pong 15 na napagkasunduan, sila po yung nagre-represent po sa abot kamay para dito sa pagsasaayos at paglapit kung ano po ba ang dapat na gagawin sa abot kamay. Kaya masabi ni Mr. Manolo de Guzman, interim. Kaya sabi ni Mr. de Guzman, temporary kayo lahat. Walang karapatan kahit sino sa inyo dahil interim pa lang kayo. Tama ba yun, ma'am? Yung interim? Tama po ba yung language? So, ganito, madam. Ako po ba? Opo. Kaya pala ako pinagbawalan na pumasok sa Dizon, Calamba. Naghahanap ako ng certified true copy of re-registration ng OWA. Pinabigyan ko na po kayo. Ay, ang hinahanap po namin is certified. Pinabigyan ko kayo, sabi ko kay Pres, pakibigyan mo nga ng copy si tatay para naman hindi siya naghahanap. Actually nga, nagpunta nga, kayo din po daw yung nagsabi, binago ko yung binago ko daw yung address. Hindi ko po yan pwedeng baguhin tayo, ha? Yung address nyo po, yan din po yung address na nakalagay dun sa unang registration nyo. So wala po akong karapatan na baguhin yung address. Ang may karapatan pong magbago ng address niyan ay hindi rin po ang mga opisyales. Kayo pong lahat na miyembro na magsasign as member ng abot kamay. So pag po iyan ay pinaamyendahan, ang pirma po ng mga miyembro ang kakailanganin niyo dyan. Ang problema kay Roy, if he is a good leader, dapat lahat ng natatanggap niyang mga informasyon, kahit sa ahensya, Kailangan ito ni Paula eh. Hindi ko kaya ipaliwanag lahat yung ano. Of the association. Para ang tao, hindi mangmang. Kaya si Mr. Jonas. Pero sa busy ho nila ngayon, dahil meron silang mga inaasikaso, ang kanilang nilang paraan is ipaunawa ito sa inyo. Pero dahil nga ho, lahat kayo may kanya-kanyang damdamin na at takot. Sabihin natin takot na baka maloko ulit kayo. Tama ba? Okay. Kaya nga ho nila ginagawa ang lahat para mawala yung takot. Para saan? At nandito sila. Para saan? Para alamin natin ano ba yung proseso. Tama ho ba na narinig ko kanina may nagsabi na isang opisyalis, nagkaroon na pala ng pakikipag-usap. Si Sir nagkaroon na pala ng pakikipag-usap kay Mayor. So kay Mayor din nanggaling na kailangan magbayad dahil hindi naman libre. So binigyan lang ng pribileyo na mabigyan kayo pansamantala ng lubong sa masisilungan. Pero pagdating mo dyan, sila pong mga opisyales, yung pong 15, sila po yung interim officers na tumatayo para po sa inyo. Opo, hindi ako naman madam. Yung lang ang tanong, tinanong ako ng sekretarya doon sa Dizon, Calamba. May email ba kayo? Sabi ko, hindi ako marunong mag-email. Sinabi ko lang yun. Sabi niya, sa email ko na lang padadaanin. Hinaputin ako. Pakayos naman ng micro. Nakakapunta ka naman sa akin. Bakit hindi ka sa akin nagpunta? Tama tayo the other day sa Sangguniang
panlusod, hindi mo ako binabati. Nasa sangguniang panlusod po kayo? Sa third floor, Nakita ko kayo, sir. may kausap ka. O, paano kita babatiin agad? Nasa loob ka na, nasa loob ako ng opisina ni Consilor Lara. Nasa loob po ako ng opisina ni Consilor Lara, may kausap po ako. Dumaan kayo, may dala kayong cake, pumasok kayo sa SP, may pinakita kayong mapa, so paano ko kayo babatiin? Hindi, nauna ka lumabas eh. Huli ako lumabas. Meron mo ako mga taong kailangan kausapin. Okay So lang. ngayon, hello Tay, binabati po kita ngayon. Kasi ako, dati rin akong government employee. So alam ko mga puso, mga government employee, especially the career officer service, right ma'am? Mga career officer kayo, di ba? Mauna na ako. Oh. Sige Uwi na. ka na lang bahay. Doon Ano lang. lang, Ah, lumayo sige. ang Send ko lang. Yun lang naman yung nasahan ko na mapasok din ako. Sige na, sige Kasi na. nung una tayong mag-usap, yung ibinigay ko sa yung mga documents, municipal resolution, 100 series of 97, stated doon sa Republic Act 7279, which is effective. Oh, hindi mo ko iniintindi. Diba? Inintindi ko po kayo tayo. Kaya lang po tayo hindi nagkakaintindihan dahil taliwas din po kasi yung gusto nyo mangyari. Kasi gusto nyo mangyari sa mga opisyalis. Ang gusto ko namin is magkaroon kayo ng unawaan. Alam nyo sa nakikita ko, komunikasyon ang kulang. Yes. Para mas maintindihan nyo yung ginagawa nila para sa inyo, hindi naman para sa kanila lang po. Yes. Kasi si Roy, naghahanap siya ng tao na mag-explain for him. Katulad mo, katulad nila. Hindi siya marunong magsalita, hindi siya marunong magpaliwanag. Ganito na lang Kaya po. po, ang tao dyan, blanco. Sige po, ganda na lang. Hayaan na lang muna natin umikot ang proseso. Tama ba, ma'am? Yung proseso po, hayaan natin. Ako, ako. Maganda yung sabi Ikaw ulit ko lang, ma'am. kasi siya mismo nakaharap niya. Kasi yung capital gain tax, andali ha. Andali, pag-ibigyan mo muna ako, ma'am. Madam, yung kaya property tax, kasi sabi niya, alam ko yan. Kasi rules yan ng SHAPSI. Sa dami ang squatter sa Paranaque, pinabahayan namin. Ni Mayor Ferrer. Andali, huwag mo ako putulin. Papaliwanag pa ako eh. So, ibig sabihin, number 1 rules yun, nag-SHAPSI. Kailangan magbayad ka ng milyar. Dahil pag di ka nagbayad ng milyar, sa City Hall, hindi may po-process yan. Diba? Tama? Okay. Dali mo na. Napaka-ulo mo eh. Napaka-ulo. So, ayun din. Yun ang rules ng pamahay. Tsaka one more thing. Ang rules ng pamahay, ma'am, one lupa, isang pamilya. Diba? Tama? Tinapit ko yan sa ilo. Itigil ka na, diba? O, subukan mo. Mag-imbestiga kayo dyan. Alos lahat ng 4 members na yan. 2, 3, 4, diba? Tama ba yun? Anong gagawin ng SHAPSI? Ang dali mo lang, Madam Margie. Ikaw nga sinabi mo, bahay ko, titibagin mo eh. Paano ko naman sasabihin? Pero, kasi may mapisa oh. Hindi ako kontraktor, pati maging bahay mo, wala akong gamit. Kaya sabi ko nga. Kung hindi ka magbabayad at hindi ka membro, Hindi. hindi pagbahay mo. Hindi, ay, sino ka? Ibig sabihin, bakit sheriff ka ba? Wala akong time, pwede kita dinimanda. Naka-record ba? Ngayon tayo, may kakayahan ako, dinimanda ka, na pinagbibintangan mo ako, na ako may Nagsabi oh. Dahil kakasabi ko lang po sa membro tayo, wala akong Sige, karapatan. huwag niyo akong takutin dahil mayaman ka, okay lang. Ngayon na naka-live kayo dinimanda kita tayo. Gawin mo na! May kakayahan ako. Gawin mo! Saan tayo ng demanda Gawin mo! Ganyan naman ang ginagawa ninyo. Ganyan ang ginagawa nyo. Nangkikipit kayo. Pasensya na. Tay, pasensya na po. Pagka kumukontra. Tay, Tama na yan! Tama na! Nagiging personal yan! Tay, pasensya na po, Tay. Tay, Tupo na kayo, tay! pasensya na po. Nagiging personal! Bakit na? Tay, alak, Tay. Hindi na maganda yan eh! Hello? Nagiging personal na! Alam niyo po ba? Hello!
or isang may bahay ng lupa, ay sa may bahay, tanungin ko raw po, think overnight ay sinabi niya sa akin, 5,000 o 6,000 sa tax or 100,000 ang halaga ng lupa. Sinabi ni tatay sa akin, think overnight. Sabi ko, ano po ibig sabihin niyo tay? Alam ko po yung think overnight. Ang sabi niya sa akin, kapag hindi nagbayad ng tax, gibain daw po ang lupa. Siya po ang may side. Opo. Diba tay? Sinabi niya sa akin, sabihin ko kay Roy, think overnight. Bahay mo na nagkakalagang 100,000 o 6,192 na tax. Yon, di ba? Fruitful tayo dyan. Di ba? So, eto po, putuloy ko po. May sasabihin po si ma'am. Bago po kayo lumayo sa kung saan pang usapan yan, kami po ay magpapasalamat na. Ang purpose ng punta po namin dito ay kuhanin ang mga application. No? Itong mga application na to, i-check muna namin. Ang mga kulang, ipapaalam namin sa asosasyon. After 2 to 3 weeks, bababa po kami para interviewin ang mga tao na nag-submit ng dokumento. Okay po ba? Okay! Alam niyo yan kung sino yung... Dito ba? Dito ba? Sino yung nagpasa? Yung mga nagpasa, expect niyo po na babalik kami para gawin ang interview. Yung mga may asawa, dapat kasama po ang asawa. Maliwanag po ba? Okay? Kami po, iiwan na namin kayo kung ano man yung mga pag-uusapan nyo ay labas na po kami dyan. Yung mga gusto humabol, pwede pong ipasa na yan sa asosasyon para pwede nang dalahin yan sa Bacoor office namin. Okay po? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi alam pala ng barangay na nag-eleksyon ng ano, Resipon lang. Kalutan mo lang. Madam, yung ano na, Ma'am, yung mga OFW, ano na lang, i-double na lang po. Oo, yan natin. Ma'am, pasuyo na lang kami, ma'am. Salamat po. Napaka-excited sa akin. Okay lang po, para magkaroon lang po tayo ng idea. Kasi po, ano kang magulo? Ano bigli gulo? Ay, wala pong magulo. Hindi, magulo. Hindi naman magulo. Ano lang, naging magulo. Actually, simula ko na kayo sa nakasila. Okay yun eh, okay yun. Kasi ako, pwede makinig po. Ano ka, gusto ko nakinig. Sige po, willing ako na magsalita. Ang nangyari po kasi, ano na po si ma'am, ano pa yung galing ako. Naniwalagan po ako sa sinabi niya. Tanong ako, ano ba ang status talaga sa kalagayan ng abot kamay? Since na meron pa ito ginawa itong relocation, which is hindi naman talaga ito relocation dapat. Dahil ito ay privadong develop na lupa nung way back from 1997 pa. Pinipili ang lupa dito noon, kinakot ang Gimero. So nagkaroon nga po ng mga kasunduan na mga agreement mula sa ating governor's office, mayor's office, at saka sa ating barangay, nag-approve ng mga papel, ng mga lihito ng mga papel, na ito po ay pinayagan gawing relocation noong 2007. So sa madaling salita, sa ayaw sa gusto natin na mag-serve siya as relocation. So nandito, yung mga demolis, isa ako sa mga demolis, hindi natin pala ipaglaban na, ay, binigyan mo sa amin kasi demolis, hindi. Sabi nga nila walang libre, tama po yun. Kung tinalo pa, bibili ka tatang ng mga halaman, binibili yan. Ito yan. At walang